natin ang panahon. Alam niyo ba, Mayo na? Yes! Mayo at the spa. O, araw po ng Lunes. Kaya para sa umaga kumpleto sa balita at informasyon, tutok lang dito sa inyong official Summer Tambayan. Ito po ang unang hirit. At isang mapagpalang umaga po sa lahat ng ating mga kapusong Katoliko. Yan ay dahil sa isa na pong biyato o blessed ang Santo Papa na malapit sa puso nating mga Pilipino, si Pope John Paul II. Kaya naman ngayong umaga, sisilipin natin ang bubuksan na Pope JP2 exhibit sa Malolos, Bulacan, kung saan tampok ang samot-saring memorabilia ng ating pinakamamahal na Santo Papa. Espesyal para kay Pope John Paul II ang ating bansa dahil hindi lang dahil sa 2 beses niyang pagbisita dito bilang Santo Papa, kundi noong Arsobispo pa lang siya at nag-stop over ang kanyang flight sa Maynila mula sa Australia. At dahil medyo matagal ang kanyang layover noon, nag-request siya na magmisa sa pinakamalapit na simbahan na nagkataon ay ang simbahan ng Baclaran. At dahil sakto ang kanyang pagdating noon sa isang Miyerkules, ang araw ng Baclaran, napakaraming tao sa kanyang misa na lubos na ikinagalak ni Archbishop Carol Wojtyla, tama ba, na kinaunlaan nga ay naging si Pope John Paul II at bunsod nito naging lubos ang kanyang pagmamahal sa ating mga Pilipino dahil sa ating matinding pananampalataya. Kaya nga rito na po ang mga balita sa naging beatification ni Pope John Paul II at ang iba pang mahalagang balita sa araw na ito sa ating top hirit. Pope John Paul II, isa ng blessed na simbahang Katoliko. Samantala, dito naman sa Pilipinas, Labor Day, gininda ng mga militanteng grupo sa pamagitan ng kabi-kabilang kilos protesta. Parang laki ng protesta nga. President Noynoy Aquino, walang anunsyong aumento sa sahod, pero pinabibilis na niya yung Regional Wage Board sa pagtalakay para rito. Samantala, presyo ng Pinoy Tasty Loaf Bread, tataas ang piso at effective po yan sa May 9. Darito naman detalye ng balitang yan, 1.5 milyong deboto mula sa iba-ibang panig. Ang mundo ang naging saksi sa beatification ni Pope John Paul II sa Vatican City. Alas 10 na umaga, oras sa Vatican City o alas 4 ng hapon. Dito sa Pilipinas, nagsimula po ang seremonya para sa beatification. Si Cardinal Agustino Valini, ang Vicar General ng Diocese of Rome, ang nagbasa ng hiling sa pag-beatify po sa yumaong Santo Papa. Matapos ito sa wikang Latin, binasa ni Pope Benedict XVI ang formula ng beatification. At ito na hudyat na isang ganap ng lesson si John Paul II. Naghiyawan naman ang mga deboto nang tanggalin na ang tabing sa larawan ng yumaong Santo Papa. Nakikilala na ngayon sa tawag na Blessed John Paul II. At matapos lamang ilang sandali, lialing na ni Sister Marie Simon Pierre Normand yung relic po sa yan yung pagbukas ng kanyang picture. Inuna niya 1995. Ito yung relic naman na naglalaman ng dugo na kinuha habang may sakit siya. Dugo mismo po yan ng Santo Papa. Ang naturang mati po ay napagaling ni Blessed John Paul II mula sa sakit na Parkinson's disease. At baka simbahan ay ideklara siyang siya yung santo para sa mga may Parkinson's disease. Kasi nito nagpasalamat ang ilang kardinal kay Pope Benedict XVI dahil sa pagdedeklara niya kay John Paul II na isa ng blessed. At matapos nga po ang misa, binuksan na sa publiko ang St. Peter's Basilica upang masilayan ang kabaong ni Blessed John Paul II. Libo-libong deboto ang nagkaroon ng pagkakataong makuhanan ito ng litrato at magdasal sa main altar ng Basilica. Mahigpit na seguridad pa rin ang ipinatupad at may hangganan lamang kung saan maaaring makalapit ang mga tao. Pero bago pa man ito binuksan sa maraming tao, nanguna muna si Pope Benedict XVI sa pagbibigay ng respeto sa kabaong ng tinatawag ngayong Blessed Pontiff. At matapos ang public viewing, bubuksan po ang kabaong at ililipat ang labi ni Blessed John Paul II sa kanyang bagong paglalagakan sa ilalim ng altar sa loob ng isang chapel doon. Malapit lamang ito sa ginawang masterpiece ni Michelangelo, ang Pieta. Ito pong paglalagakan sa kanya. Lahat ng Pope doon, lahat ng mga yumaong Pope, nandun sa ilalim. Ang Pieta malapit sa may pinto yan sa pagpasok mo sa St. Peter's Cathedral. So I'm wondering kung, as in, by the door? It's below. Sa ilalim ng It's below the chapel ground. So, hindi siya ma-access usually. Kaya maswerte yung mga tao nandoon na nakita na siya ulit.
At hindi rin nagpahuli ang mga Pinoy sa paggunita para sa beatification ni Blessed John Paul II. Sa Quiapo Church sa Maynila, daang-daang mananampalataya ang pumila para sa pahalik sa relic ng yumaong Santo Papa. Walang patid ang pagdating ng mga gustong balik sa isang bahagi ng sutana na ibinigay sa rektor ng simbahan. Kwento ni Monsignor Jose Clemente Ignacio, ibinigay sa kanya ang sutana noong 2006 ng isang pari pa lang mula sa Vatican. At bukod kay Ignacio, binigyan din daw niya ng piraso nito ang iba't ibang katedral sa Pilipinas at maging ang kanyang kaibigang pari. Ayon pa kay Father Ignacio, ikunento raw sa kanya ng kaibigan kung paano napagaling ng naturang piraso ng relic ang Santo Papa ang maraming tao. Nakadisplay din sa simbahan ang larawan ng Blessed Pontiff. Habang sa Most Holy Redeemer Parish sa Masambong, Quezon City naman, pinagkaguluhan ang simbolo ng pagbisita ng yumaong Santo Papa sa Pilipinas, ang Pope Mobile. Bata man o matanda, hindi na pinalagpas ang pagkakataon para mahawakan at makapagpa-picture dito. Halos lahat na nagpakuha ng litrato at nagdasal sa Pope Mobile, may baong panalangin at hiling para kay Blessed John Paul II. At bagamat isang proseso pa ang dadaanan niya bago tuloy ang maging santo, naniniwala na sila sa kanyang paghihimala. At habang sa Manila Cathedral naman, naalala rin ang naging buhay ni Blessed John Paul II. Ayon sa rektor ng katedral na si Monsignor Nestor Servo, naway kapulutan din daw ng aral ng mga tao ang kanyang naging buhay. Pagkatapos ng misa, humalik naman si litrato ni Blessed Pope John Paul II ang mga nagsimba. Ang iba sa kanila may mga bulong na panalangin para sa bansang Pilipinas at sa buong mundo. Yung blood dun sa first class relic yun. Oo. Dahil galing mismo sa kanya. Yung mga inupuan, ginamit ng kung anong mga Ito, bagay. second class Mga ito. second class relic yan. Actually, inaabangan yung buto niya. Piraso ng buto at karne. Usually daw kasi pag nagiging santo at pag nag-zoom yung body, kumukuha ng parte ng ribs, tapos yung dinidikdik nila, tapos yung pinamimigay, nilalagay nila sa maliit na parang parang piso ngayon, parang piso yung shape. Tapos may konting doon, piraso lang talaga ng buto. Tapos anong ginagawa nila doon? Yung relic tinatago ng mga tao. Pinamimigay. Pinamimigay nila in Pinamimigay. exchange of donation, $200 to $500. Wow. Mga ganon. Ganon. Hindi nila sinasabing binibili. Pero Yes. at least mag-donate ka sa simbahan in exchange of that. Okay, mga sa ibang balita naman, sinalubong ng protesta ang paggunita sa araw ng paggawa o Labor Day kahapon. Nagmarcha papuntang Diwasang Bonifacio, may 1,000 manggagawa at miyembro ng Kilusang Mayo 1 para magdaos ng kilos protesta. Binati ko sila ang Administrasyong Aquino na matapos daw ang halos isang taong pamamahala ay hindi pa rin naipatutupad ang mga programang makapagbibigay ng benepisyo sa mga manggagawa. Kaya naman bilang simbolo ng kanilang protesta, sinunog nila ang isang imahe ng Pangulo at tandaro ng kanilang pagkadismaya sa pamamalakad niya. Wala pa rin daw kasing nagagawang Pangulo sa patuloy na kontraktualisasyon ng mga manggagawa, pagtaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin at petrolyo. Panawagan din lang ibigay na ang 125 peso across the board wage increase. Samantala sa Menjola naman, nagsagawa ng programang ilang manggagawa para sa Labor Day. Kabilang sa nagpunta roon ng mga miyembro ng Philippine Airlines Employees Association o PALEA, bitbit ang mga plakad na nanawagan na aksyonan na ang kanilang mga hiling. Gaya ng kanilang pagtutol sa planong outsourcing sa Philippine Airlines, malaya naman silang nakapagsagawa ng rally, pero nakabantay pa rin ang mahigit 3,000 pulis mula sa Civil Disturbance Management Unit ng MPD at NCR. Samantala, nakipagpulong naman po si Pangulong Noynoy Aquino sa kinatawan ng 20 labor organization sa Malacanang kahapon, Labor Day. Inilatag ng mga ito sa Pangulo ang kanilang mga issue. Mataimtim namang nakinig ang Pangulo. Dito rin siya nagbigay ng pahayag para sa Labor Day. Bagamat walang inanunsyong aumento sa sahod, pinamadali niya sa regional wage boards ang pagtalakay sa mga nakabinding wage hike petitions at sana makapagdesisyon ang mga ito sa loob ng buwang ito. Sa mga empleyado naman ng gobyerno, pinaaga ng Pangulo ang pagpapatupad ng kanilang dagdag sweldo sa ilalim po ng Salary Standardization Law sa Hunyo. Inanunsyo rin po ng Pangulo ang ilan pang tulong sa mga manggagawa, gaya ng 4.3 billion pesos na rice subsidy